Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Sir RJ at ngayong araw, may panibago na naman tayong aralin na pag-aaralan. Halina at ating pag-aralan ang MTB MLE 2. Kumusta mga bata? Panibagong araw, panibagong aralin na naman ang ating pag-aaralan. Ngunit bago natin tuklasin ang aralin para sa araw na ito, halina't sabay-sabay nating balikan ang ating naging aralin kahapon. Ang pang-uri. Ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan ng bagay, hayop, pook o pangyayari. Ilan sa mga halimbawa, mabait na naglalarawan sa pag-uugali. Ikalawa, mapula, naglalarawan sa kulay. Ikatlo, mabango, naglalarawan sa amoy. Ikaapat, maganda, naglalarawan sa itsura. At ang panghuli ay matamis, naglalarawan sa panlasa. Ating sagutan ang mga sumusunod. Tukuyin natin kung alin ang pang-uri. Si Dr. Jose Rizal ay matalino. Si Dr. Jose Rizal ay matalino. Ano kaya ang pang-uri sa pangungusap? Kung ang sagot nyo ay matalino, tama kayo. Ikalawa, matapang si Andres Bonifacio. Matapang si Andres Bonifacio. Alin ang pang-uri sa pangungusap? Kung ang sagot nyo ay matapang, tama kayo. Ikatlo, matulungin si Melchora Aquino. Matulungin si Melchora Aquino. Ano ang pang-uri sa pangungusap? Kung ang sagot nyo ay matulungin, mahusay. Matibay ang mesa na yari sa Nara. Matibay ang mesa na yari sa Nara. Ano ang pang-uri sa pangungusap? Kung ang sagot nyo ay matibay, tama. At panghuli, malinis ang loob at labas ng paaralan. Malinis ang loob at labas ng paaralan. Ano ang pang-uri sa pangungusap? Kung ang sagot nyo ay malinis, mahusay. Ngayon, ay natitiyak kong handa na ang bawat isa para sa ating panibagong aralin. Sa aralin ngayong araw, ay matututuhan ninyo kung ano ang kahulugan ng pang-abay, pati na rin ang mga gamit at ang mga uri nito. Tara na at mag-aral! Ngayon mga bata, may nais akong ipakilala sa inyo. Sila ay ang aking mga kaibigan. Si Ana, si Lita, at si Ben. Makinig tayo ng mabuti dahil tutulungan nila tayo upang maunawaan ang pang-abay, pati na rin ang mga gamit at uri nito. Pang-abay. Ang pang-abay ay mga salitang naglalarawan ng pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. May tatlong uri ng pang-abay: ang pang-abay na panlunan, pang-abay na pamaraan, at pang-abay na pamanahon.
Nagsisimba ako tuwing araw ng linggo. Kailan sila nagsisimba? Tuwing araw ng linggo. Ang mga salitang may salungguhit ay ang pang-abay na pamanahon. Sumasagot ang pang-abay na pamanahon sa tanong na kailan. Pang-abay na pamanahon. Basahin natin ang iba pang mga halimbawa ng pang-abay na pamanahon. Una, araw-araw ay pumupunta si Nanay Celia sa palengke. Kailan nagaganap ang kilos? Araw-araw. Ang pang-abay sa pangungusap na ito ay ang salitang araw-araw. Ikalawa, manonood kami ng sine sa Sabado. Kailan magaganap ang kilos? Sa Sabado. Ang pang-abay sa pangungusap na ito ay ang salitang sa Sabado. Ikatlo, bumili kami ng bisikleta kahapon. Kailan naganap ang kilos? Kahapon. Ang pang-abay sa pangungusap na ito ay ang salitang kahapon. Naglalaro kami ng mga kaibigan ko sa parke. Saan naglalaro si Ben at ang kanyang mga kaibigan? Sa parke. Ang mga salitang may salungguhit ay ang pang-abay na panlunan. Sumasagot ang pang-abay na panlunan sa tanong na saan. Pang-abay na panlunan. Basahin natin ang iba pang mga halimbawa ng pang-abay na panlunan. Una, nagbisikleta sina Ron at Ben sa Tagaytay kahapon. Saan sila nagbisikleta? Sa Tagaytay. Ang pang-abay na panlunan sa pangungusap ay ang mga salitang sa Tagaytay. Ikalawa, magbabakasyon kami sa Laguna sa isang linggo. Saan sila magbabakasyon? Sa Laguna. Ang pang-abay na panlunan sa pangungusap ay ang mga salitang sa Laguna. Ikatlo, nagluluto si Lola Minda ng suman sa kubo. Saan nagluluto si Lola Minda? Sa kubo. Ang pang-abay na panlunan sa pangungusap ay ang mga salitang sa kubo. Mabagal maglakad ang alagang pagong ni Tino. Paano maglakad ang alagang pagong ni Tino? Mabagal maglakad. Salitang may salungguhit ay ang pang-abay na pamaraan. Sumasagot ang pang-abay na pamaraan sa tanong na paan. Pang-abay na pamaraan. Basahin natin ang iba pang mga halimbawa ng pang-abay na pamaraan. Una, taimtim na nakikinig sa awitin si Nenita. Paano nakikinig si Nenita? Taimtim. Ang pang-abay na pamaraan sa pangungusap ay ang salitang taimtim. Ikalawa, si Dina ay tumalon ng mataas dahil sa takot. Paano tumalon si Dina? Mataas. Ang pang-abay na pamaraan sa pangungusap ay ang salitang mataas. Ikatlo, dahan-dahan na lumapit ang alagang pusa ni Mina. Paano lumapit ang pusa ni Mina? Dahan-dahan. Ang pang-abay na pamaraan sa pangungusap ay ang salitang dahan-dahan. Tiyak kong naunawaan ninyo mga bata ang ating aralin ngayong araw. Ito ay sa tulong ng aking mga kaibigan na sina Ana, Lita at Ben.
Ngunit, para matiyak ko na talagang naunawaan ninyo ang ating aralin para sa araw na ito, halina at sagutan ang mga sumusunod. Tukuyin ang mga salitang may salungguhit kung ito ay pang-abay na pamanahon, pang-abay na panlunan, o pang-abay na pamaraan. Napakahusay ninyo! May panibago na naman tayong aralin na natutunan ngayong araw. Ito ay ang pang-abay at ang mga uri nito. Laging tandaan, ang pang-abay ay ang mga salitang ginagamit natin sa paglalarawan ng pang-uri, pandiwa, o kapwa pang-abay. Ito ay may iba't ibang uri. Ang pang-abay na pamanahon, panlunan, pati na rin ang pamaraan. Sa muli nating pagkikita mga bata, may panibago na naman tayong aralin na tutuklasin dito sa Silid-Aralan sa Telebisyon na tiyak kong babalik-balikan ninyo. Muli, ako si Sir RJ, ang inyong tagagabay sa MTV MLE2. Hanggang sa muli, paalam!